Nang sumunod na gabi, sa distrito ng tirahan sa sentro ng bayan, si Wu at Yung ay nakakuha ng maraming kayamanan mula sa mga maharlika. Ibinabalik na nila ito ngayon sa mga kawawang halimaw. Ang ilan sa kanila ay natuwa pa sa pagkuha ng kanilang mga kayamanan. Nagiging Robin Hood sila ngayon sa loob ng bayang ito. Mabilis na kumalat ang tsismis tungkol sa kanila sa mayamang kapitbahayan. Ang dalawang mayamang aswang na ito ang patunay nito. Ibinunyag ng isa sa kanila na natakot sila ngayon na matarget ng magnanakaw na ito. Ang pangunahing salarin ay casual na nakatayo sa labas at nagbabasa ng balita ngayon. Itinampok sa pahayagang ito ang isang anunsyo tungkol sa pangangalap ng hari ng demonyo para sa kanyang mga susunod na general ng demonyo. Nakita rin ni Wu ang artikulo tungkol sa kanya, at natuwa siya na inilagay ito sa simula ng pahayagan. Nagsimula siyang mag-isip tungkol sa susunod niyang gagawin. Nakatipon si Wu ng maraming kayamanan, ngunit ang mga natitira na kailangan niya ay hindi madaling makuha. At habang abala siya sa kanyang brainstorming, dumaan ang isang grupo ng mga cute na skeleton na bata. Kakauwi lang ng mga ito galing school. Naalala ng aming pangunahing tauhan ang isa sa mga materyales na kailangan niyang makuha. At ang isa sa kanila ay pinangalanan bilang isang tela na may amoy ng kamatayan. Akala niya ay maswerte siya, dahil magagamit niya ang mga cute na ito para doon. Pagkatapos ay nilapitan ni Wu ang mga skeleton kids na may ganitong katakot-takot na ekspresyon. Tinanong niya sila kung maaari silang gumawa ng isang simpleng pabor. Ngunit dahil siya ay isang estranghero, ang mga bata ay natakot. Ang mga skeleton kids pagkatapos ay nagsimulang bumuo ng isang bilog at nagkaroon ng isang maliit na pagpupulong. Naalala ng isa sa kanila ang ipinayo sa kanya ng kanyang ina. Sa tuwing may estranghero, ibinabahagi niya na ang tiyuhin na ito ay maaaring ang lumilipad na magnanakaw. Ang pag-iisip ng pagkidnap ng lumilipad na magnanakaw ay sumalubong sa mga batang ito. Nagsimula silang umiyak at natakot sa ideya. Ang isa sa kanila ay tumakbo, at ang kanyang libro ay nahulog sa lupa. Hindi ako makapaniwala na ang sitwasyong ito ay tumaas ng napakabilis. Sinubukan pa niya silang akitin ng masasarap na pagkain, ngunit huli na ang lahat. Samantala, sa mapayapa at magandang panahon na ito, mayroon na ngayong dalawang itim na swans na nagkakaroon ng kanilang sandali. Sinabi pa ng isa sa mga ito sa kanyang partner na walang mang-iistorbo sa kanila ngayon. Ngunit nang magkadikit ang kanilang mga noo ay may narinig na ingay malapit sa kanila. Ito ay ang mga hiyawan ng mga kalansay na bata habang sila ay hinahabol ni Wu. Tuloy-tuloy lang ang habulan hanggang sa mag-umpisa na silang magkagulo. Sinabi ng lalaking Sin sa kanyang kinakasama na hindi sila dapat gumalaw ng kalamnan dahil maaari nilang abalahin ang mga ito sa kanilang problema. Kailangan nilang magpanggap na wala silang nakita. Nagpatuloy ang habulan. Ito ay malinaw na ang mga bata ng kalansay ay nagiging mas pagod. Sinisikap pa rin ni Wu na makarating sa kanilang magandang panig. Isang tunog ang nagpaalerto sa dalawang magkasintahang Sin na ito. Ang mga batang kalansay ay pumagitna lamang sa kanila at dumaan. Napilitan silang gamitin ang mga liryo mula sa lawa upang hindi maabot ng ating pangunahing tauhan. Sinubukan ni Wu na huminto habang sinasabi niya sa mga ito na hindi siya masamang tao. Ngunit dahil iniwan siya nito na walang pagpipilian, tumalon ang skeleton soldier na ito at pumwesto na parang sumisid siya. Sabik na siyang ipakita sa mga batang ito kung ano ang kayang gawin ng isang kindergarten swimming champion. Bago siya makasakay sa tubig, naipit si Wu sa pagitan ng mga love swans na ito. Hindi sila napansin ng aming pangunahing tauhan, dahil talagang nakatutok siya sa paghabol sa mga bata.
Iniisip niya kung ano itong malambot na bagay na nararamdaman niya. Sinubukan niyang magpumiglas hanggang sa maipit na ang kanyang puwitan sa pagitan ng mga tuka nitong dalawa. At dahil hindi na nila ito mahawakan, binitawan ng mga swans ang isa't isa at pinaalis ang skeleton soldier namin. Nainas ang isa sa mga swans, ngunit pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na kailangan nilang maging matikas palagi. Pagkatapos nito, nagpatuloy ang habulan hanggang sa marating ng mga bata sa ang kanlurang bahagi ng distrito ng bayan. Sa ngayon, mayroon ding mga kulungan ng adventurer sa lugar na ito, at ninakawan nila ang lugar. Ang isa sa mga skeleton na bata ay sumigaw ng tulong nang makita niya ang ilang tao at halimaw sa lugar. Nakatalikod pa rin si Wu at hiniling sa mga ito na huwag tumakas. Ang sigaw ay sapat na malakas upang makuha ang atensyon ng mga adventurer na ito. Nakita ng isa sa kanila na maraming kayamanan si Wu. Huminto sa pagtakbo ang aming pangunahing karakter ng hamarang ang mga adventurer na ito sa kanyang dinadaanan. Nagtaka si Wu kung sino ang mga lalaking ito. Hindi sila nagpakilala at nagpatuloy sa pagtakbo patungo kay Wu. Pinag-iisipan nila ngayon na kunin ang lahat ng kayamanan na mayroon ang skeleton soldier na ito. Nakuha ng isang ito ang diwa ng kung ano talaga ang nangyayari. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang espada at tinanong ang mga adventurer kung talagang ninanakawan siya ng mga ito. Ngayon sinubukan ng isa sa kanila na salakayin si Wu, ngunit madali itong naiwasan. Pagkatapos ay itinaas ni Wu ang kanyang espada at akmang susuko na. Sinabi niya sa mga ito na turn na niya na. Dama po ang espada sa mukha nitong isang ito. Ito ay talagang spot on. Ang aming pangunahing karakter ay nagsuot ng kumpiyansang hitsura sa kanyang mukha at tinanong sila kung iyon lang ang mayroon sila. Ang iba pang mga adventurer ay nagsimulang makaramdam ng takot. Iniisip nila kung ito ba talaga ang lakas ng isang mababang antas na halimaw. Samantala, ang babae ay nag-apoy sa kanilang kalaban. Ang bowl ang apoy ay patungo na ngayon kay Wu. Pero nakatayo lang siya na para bang hinihintay niya ito. Pagkatapos ay ginalaw ni Wu ang kanyang braso, na may hawak na isang malakas na espada. Inuras niya ang kanyang shield block sa huling sandali bago ang impact. Naging sanhi ito ng tuluyang pagkawala ng bowl ang apoy, at hindi man lang siya napinsala nito. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanilang mga sinabi na si Wu ay isang mababang antas na halimaw. Sinabi sa kanila ng aming pangunahing tauhan na ang kanilang mga lalaki ay ang mga mababa ang antas. Sa isang mas determinadong ekspresyon, bumulala si Wu na ipapakita niya sa kanila kung saan siya ginawa. Nagsimulang tumakbo ang skeleton soldier na ito patungo sa mga adventurer. Akala nilang lahat ay nasa malaking problema sila ngayon. Alam ng taong grasa na wala siyang ibang pagpipilian kundi ang lumaban. Kaya sinimulan niyang i-swing ang kanyang mace. Bumitaw siya sa kanyang atake. Nakahanda na si Wu at nagawang harangan ito. Nakayanan niya ang ganoong kalaking puwersa dahil sa mga gamit niya sa kanyang sarili. Ginamit din niya ang kanyang kalasag at gumawa ng counterattack. Ito ay higit pa sa sapat upang mapalipad ang taong matabang. Tumama ang katawan niya sa isa pang adventurer na nakatayo sa likuran. Nawalan agad ng malay ang dalawa dahil sa impact. Sinubukan pa rin silang gisingin ng isa, ngunit wala itong silbi. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan, nakipagkulitan lang sila sa maling nilalang. Kailangan na nilang makaalis doon. Ngunit natigil ang kanyang plano nang lumitaw ang nakakatakot na figurang ito. Ito ang aming pangunahing karakter, at itinaas na niya ang kanyang sandata. Ang adventurer ay nakaharap na sa hindi mabilang na laban, kaya hindi siya sumuko. Hinawakan niyang muli ang kanyang sandata at naisip na kung mapipigilan niya ang pag-atakeng ito,
mahahanap niya ang kahinaan ni Wu. Ang kalansay na kawal na ito ay inihagis ang kanyang espada, at hinaranggan ito ng adventurer. Ang tanging problema ay ang puwersa ng espada ni Wu ay napakabigat. Napaluhod siya nitong may huling sipa sa mukha ng isang ito. Tinalo ni Wu ang mga adventurer. Naalala niya ang unang beses na ipinadala siya sa lugar na ito. Casual lang siyang binuhat ng mga adventurer at hinabol ng walang awa. Itinaas ng ating pangunahing tauhan ang kanyang espada at ipinahayag na hindi na niya hahayaang mangbuli muli sa kanya. Tinawag ni Wu ang atensyon ng huling adventurer, na nakatayo sa pinakalikod ng grupo. Ang isang ito ay tila ang pinuno. Tinawag siyang kalbo ni Wu, at inis na inis siya. Hinawakan ng lalaking ito ang malaking palakol, dahil hindi niya matanggap na ang grupo nila ay tinatalo lamang ng isang kalansay na sundalo. Nagsimulang lumitaw ang kidlat sa paligid ng katawan ng isang ito. Galit na galit siya at sumugod kay Wu. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sumigaw na ang aming pangunahing tauhan ay mamatay. Ngunit ang lahat ng paghahandang iyon ay nauwi sa anticlimactic event na ito. Tumalon lang ang kalansay na sundalo at umiwas sa kanyang atake. Nang makarating ang mga paa ni Wu sa lupa, natisod siya sa maze ng isang matabang adventurer. Dahil sa hindi magandang pangyayaring ito ay bumagsak siya sa lupa. Pagkatapos ay sinabi ng pinuno ng grupo sa lahat na ito lamang ang kanilang pagkakataon na umatake. Ang mga ito ay tumayo pabalik at nagsimulang i-swing ang kanilang mga armas patungo kay Wu. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang katawan para gamulong at umiwas sa kanilang palakol. Sumunod ang babaeng adventurer sa pamamagitan ng paghagis ng ilang kanay. Ang mga ito ay halos hindi nagpapainit sa puso ng ating pangunahing karakter. Nagmamadali siyang tumayo at sinabing dehado siya ngayon dahil nahihigitan siya. Ang mga adventurer ay nagpatuloy sa pagpapadala ng ilang mga arrow habang ang aming skeleton na sundalo, si Mac, ay tumatakas.